Kumusta kayong lahat? Hiyori nga pala ng Wano Kuni Anime. Ito na famang makapanindig balahibong mga twist at nakakawindang na mga kaganapan sa pinaka-latest chapter ng Elbaf arc ng One Piece. Sana pala'y ilike niyong videong to at sana'y huwag niyong skip kahit yung maikling ads lang dahil sobrang laking tulong na nito sa akin at sa ating channel. Sa chapter na to may muling nagpapatuloy ang detalyadong flashback ng kwento ng kabataan ni Brook, kung saan tuluyan na nga siyang kinupkop ni Prince Luven upang magsimulang manirahan sa loob ng kastilyo ng Esperia Kingdom. Dito may makikita natin si Prince Luven ay natasan si Lady Candle na kunin si Brook bilang kanyang apprentice, nang sa gayon ay personal niya itong maturuan ng mabuting asal at wastong paraan ng pananalita. Dahil nga lumaki si Brook bilang isang palaboy na bata na naninirahan lamang sa isang tambakan ng basura, ay minabuti ni Prince Luven na gawing mentor ni Brook si Lady Candle upang masigurado na matututukan niyang pag-aaral ni Brook at magkakaroon ito ng tamang edukasyon katulad sa isang normal na bata. Masaya namang sinunod ni Lady Candle ang utos ni Prince Luven at kagad nga niyang nilibot si Brook sa buong kastilyo. Labis namang namangha si Brook sa kanyang nakita, subalit ang kanyang pagkamanghay hindi pala nakatoon sa taglay na ganda at laki ng kastilyo, kundi sa isang hindi inaasahang bagay. Dito may nasabi ni Brook na puno raw pala ng magaganda at sexing dalaga ang buong kastilyo. Habang sinasabi naman niya ni Brook ay binibilang niyang bawat isa sa mga nakikita niyang magagandang babae. At dito may mapapansin rin natin na hindi niya sinama sa kanyang pagbilang ang mataba at hindi pasado sa kanyang pamantayan. Ang nakakatawa namang pinaggagawa na yan ni Brook ay kagad na pinatigil at mariing sinaway ni Lady Candle. Subalit sa halip nga na humingi ng tawad si Brook, ay nakangiti pa niyang kinatwiran na wag raw mag-alala si Candle dahil siya raw ang pinakamaganda sa lahat ng magagandang mga dalaga na nakita ni Brook sa kanilang kaharian. Kagad namang nangunsumi si Lady Candle sa maling pangangatwiran na ito ni Brook. At bukod pa nga dyan ay Candle lang ang tinawag nito sa kanya. Kaya naman dahil dyan ay sinabihan niya si Brook na Lady Candle ang itawag nito sa kanya, lalo na't siyang nagsisilbing mentor nito ngayon. Sa kabila naman ng kalmadong pagtuturo ni Lady Candle kay Brook, ay bigla na lang niya itong makikita ngayon na sinasabihan ng isang magandang dalaga sa kastilyo na ipakita ang kanyang panty sa kanya. Dahil dyan may kagad na nawala ang pagiging kalmado ni Lady Candle. At dito ay galit na galit niyang sinigawan si Brook na sinasabing itigil na nito ang ginagawa nitong kabalbalan. Sa sumunod na panel naman may makikita natin na nagsimula na palang pumasok si Brook sa paaralan kasama ng ibang mga bata sa kaharian ng Esperia. Dito may tinanong ni Lady Candle kung meron daw bang problema sa uniforme ng eskwelahan na pinapasukan ni Brook at ayaw niya itong suotin. Sumagot naman si Brook at sinabing kung hahayaan niya raw na baguhin ng eskwelahan ng kanyang style ay baka hindi na raw siya makapagsulat ng magagandang kanta. Pahabol naman ni Brook ay wag raw mag-alala si Lady Candle dahil kahit na ayaw niyang magsuot ng school uniform ay nasasabik naman raw siyang dumating ang araw na masuot niya ang uniforme ng mga kawal ng kastilyo. Pagkatapos niyan may makikita naman natin si Brook na natutulog habang yakap-yakap ang kanyang gitara. Napangiti naman si Lady Candle habang nilalagyan niya ng kumot si Brook na nagpapakitang masaya siya sa pag-aalaga sa bata. Sa sumunod na panel naman ay makikita natin si Brook na kumakain kasamang ibang mga kawal ng kastilyo. Dito may sinabi ng mga kawal na naiinggit raw sila kay Brook dahil sobrang swerte raw niya at naging apprentice siya ni Lady Candle. Pagkatapos yan may makikita naman natin si Lady Candle na tinuturuan si Brook kung paano makipaglaban sa pamamagitan ng espada. Habang nagsasanay nga ang dalawa, ay bigla na lang napatalong si Brook kay Candle kung meron daw ba itong napupuso ang lalaki. Muli namang pinagsabihan ni Lady Candle si Brook dahil Candle lang ang tawag nito sa kanya. At pagkatapos yan ay sinagot ni Lady Candle ang naging katanungan ni Brook
na sinasabing meron daw siyang isang lalaki na napupusuan, subalit masyado raw malayo ang antas nito sa kanya. Ito raw ang dahilan kung bakit nagsasanay siya ng mabuti upang mas humusay pa siya sa pakikipaglaban, dahil ito lang raw ang paraan para mapalapit siya sa lalaking kanyang hinahangaan. Sumagot naman si Brooke at sinabing sigurado raw siya na magugustuhan si Lady Candle ng lalaking kanyang napupusuan kung magsisimula siyang magdamit katulad ng ibang mga dalaga sa kastilyo. Nakabaliktaran nga ng panglalaking kasuotan na suot-suot niya ngayon. Muli namang sumagot si Lady Candle at sinabing hindi na raw yun kinakailangan dahil masaya na raw siya na mapalapit sa lalaking yun. Pagkasabi niya ni Lady Candle ay napaisip naman si Brooke at napansin niyang sinabi ni Lady Candle na kontento na siyang mapalapit sa lalaking kanyang hinahangaan. Kaya naman dahil dyan may muling napatanong si Brooke kay Lady Candle kung siya raw bang tinutukoy niyang lalaki na kanyang napupusuan. Galit na galit namang sumagot ng pasigaw si Lady Candle at sinabing malamang raw at hindi si Brooke ang lalaking kanyang tinutukoy. Pagkatapos yan may tinanong naman ni Brooke kung panglalaki rin daw bang damit na pangloob na sinusuot ni Lady Candle. Sumagot naman si Lady Candle at sinabing hindi panglalaking underwear ang kanyang sinusuot. Muli namang sumagot si Brooke at sinabing kung gano'n naman raw pala ay ipakita nga ngayon ni Lady Candle ang kanyang suot-suot na panty. Tila naman nadismaya si Lady Candle dahil base nga raw si pinapakitang asal ni Brooke ay mukhang wala pa rin tong natututunan. Dito ay sinabi ni Lady Candle na kung hihingi nga raw ng pabor si Brooke sa ibang tao ay kailangan itong magpakita ng paggalang sa kanyang pananalita. Pagkasabi niya ni Lady Candle ay sinunod naman kagad ni Brooke ang kanyang payo at marahang sinabi ang mga katagang, maaari bang ipakita ng dalaga ang kanyang suot-suot na panty please? Pagkatapos siyang masabi ni Brooke ay bigla na lang natin siyang makikitang nakabulagta sa sahig at merong malaking bukol sa kanyang ulo. Dito muling nagsalita si Lady Candle at sinabing hindi lang raw magalang na pananalita ang kailangang ikonsidera ni Brooke dahil kailangan rin daw nitong maging desente at sibilisado sa lahat ng aksyon na kanyang gagawin. Dagdag pa ni Lady Candle ay mukhang kailangan raw niyang maging mas mahigpit at maging mas estrikto upang siguraduhin na matatatak sa isipan ni Brooke ang lahat ng kanyang ituturo. Sa sumunod na panel ay sinabi ni Lady Candle na ang pagiging malakas at ang pagkakaroon ng mabuting asal ay parehong mahalagang bagay na kailangang matutunan ni Brooke. Sumagot naman si Brooke at sinabing mas paghihigihan pa raw niya ang kanyang pagsasanay at gagawin niya raw ang lahat ng kanyang makakaya upang pareho niyang matutunan ang mga bagay na ito. Habang nagaganap naman ang usapang yan ay makikita natin ang mga residente sa kanilang paligid na labis na humahangat na humaling sa taglay na kagandahan ni Lady Candle. Sa dulo naman ng eksenang yan may bumalik na ulit ang tagpo kina Brooke at Princess Shuri kung saan kinuwento ni Brooke kay Princess Shuri kung paano ang lahat ng mga mamamayan sa Esperia ay labis na humahanga sa kanyang ina. Sinabi pa nga dito ni Brooke na si Lady Candle raw ang nagsisilbing sinag ng araw na nagbibigay ng liwanag sa buong kaharian ng Esperia. Pagkasabi niya ni Brooke ay bigla naman niyang naalalang pagkakataon na merong isang barko ng world government na napadpad sa isla. Sinabi ni Brooke na yun nga raw ang unang beses na naranasan ng Esperia na makasalamuha sa ganun kataas na klase ng mga tao. Napatanong naman si Princess Shuri kung mga celestial dragons raw ba ang tinutukoy ni Brooke dito. Kinumpirma naman ito ni Brooke at sinabing sobrang tindi raw talaga ng pressure na naramdaman ng buong Esperia Kingdom nang maganap ang insidenteng yun. At kahit nga raw si Lady Candle ay naratay ng ilang buwan lang dahil sa labis na stress at pagod. Dagdag pa ni Brooke ay hindi nga raw maniniwala si Princess Shuri kung gaano ka-stressed ang mga mamamayan sa puntong yon dahil ang pakiramdam ng lahat ay nilubugan na talaga ng araw ang buong kaharian ng Esperia. Sa sumunod na panel naman may nagpatuloy lang sa pagkikwento si Brooke na sinasabing gayon pa man nga raw ang nangyari
Ang lahat ng mga pagsubok na ito na dumaan sa kaharian ay nagsisilbi lamang na introduction para sa magandang mga pangyayari na darating pa lang sa Hesperia. Sinabi ni Brooke na pagkatapos raw kasi ng malagim na panahon ng pagbisita ng Celestial Dragon sa kaharian, ay saka naman inanunsyo ni Prince Luven na papakasalan niya si Lady Candle. At kasabay nga nito ay ang pag-upo naman sa trono ng prinsipe upang magsilbing bagong hari ng Hesperia Kingdom. Ang magagandang balitang ito nga raw ang siyang lubos na nagpaligaya sa mga mamamayan at ang buong kaharian ay nabalot ng masayang selebrasyon at maingay na kasiyahan. Habang sinasabi naman niya ni Brooke may makikita natin ng maikling flashback ng pagkakahirang kina Prince Luven at Queen Candle bilang mga bagong hari at reyna ng Hesperia na sinabayan naman ng maligayang pagdiriwang ng mga mamamayan. Sa sumunod na panel ay muli namang nagpatuloy sa kanyang pagkikwento si Brooke at sinabing pagkatapos raw ng lahat ng mga pangyayaring yon ay doon naman pinanganak ni Queen Candle si Princess Shuri. Sa panahong ito ay napuno raw ng pananabik ang buong Hesperia Kingdom at ang tanging bukang bibig raw ng mga mamamayan ay gusto naming makita ang mukha ng prinsesa. Sobrang cute talaga ng ating Princess Shuri. At kamukhang kamukha talaga ng prinsesa si Queen Candle. Habang kinikwento naman ni Brooke ang lahat ng yan ay makikita nating tahimik lang na nakikinig si Princess Shuri. At pagkatapos nga bigla na lang humingi ng tawad si Brooke sa prinsesa dahil masyado raw atang napadami ang naikwento niya sa kanya. Gayong tanong lang naman ni Princess Shuri sa umpisa ay kung mahal raw ba ni Brooke sina King Luven at Queen Candle. Sinabi ni Brooke na ang gusto niya lang raw talagang sabihin ay labis-labis niyang minamahal ang mga magulang ni Princess Shuri dahil utang niya raw sa kanilang lahat ng meron siya ngayon. Sinabi pa nga dito ni Brooke na sa sobrang pagmamahal nga raw niya kina King Luven at Queen Candle ay handa niya na isakripisyo ang kanyang buhay para sa kanila. Pagkasabi naman niya ni Brooke ay saka naman niya pinerform ang kanyang awitin na pinamagatang Sacrificial Rock. Tila nainis naman si Princess Shuri dahil palagi na lang raw ang kanyang ama at ina ang bukang bibig ni Brooke. Kaya naman dahil dyan may napatanong si Princess Shuri kung ano raw kayang gagawin ni Brooke kung sakaling ang buhay naman niyang malagay sa alanganin. Kagad namang sumagot si Brooke at sinabing pareho lang naman raw ang kanyang gagawin dahil handa raw siya na ibuwis ang kanyang buhay alang-alang sa kaligtasan ni Princess Shuri. Muli namang napatanong si Princess Shuri at sinabing ibubuwis lang ba ni Brooke ang kanyang buhay dahil anak siya ni na King Luven at Queen Candle? Pagkasabi niya ng prinsesa ay sandali namang natigilan si Brooke at pagkatapos ay dali-daling sinabi na ililigtas raw niyang prinsesa hindi dahil sa anak siya ng hari at reyna, kundi dahil siya si Princess Shuri. Mas lalo namang kinainis ni Princess Shuri ang naging pagsagot na yan ni Brooke dahil medyo natigilan raw ito at hindi nakasagot ng diretsyo, kaya nagmukha tuloy hindi taos sa puso ang kanyang naging kasagutan. Dahil dyan kagad na nagtampo ang prinsesa kay Brooke. Subalit mabilis rin naman itong napawi nang alukin siya ni Brooke ng paborito niyang candy. Pagkatapos niyan may pinakita sa chapter na mas lalo pang naging malapit sina Brooke at Princess Shuri sa isa't isa. At dito nga'y makikita natin si Brooke na sinasanay ang prinsesa sa pakikipaglaban gamit ang espada. May pagkakataon pa nga dito na makikita nating buhat-buhat ni Brooke si Princess Shuri sa kanyang mga balikat. Habang inggit na inggit naman ang kanyang ama na si King Luven na sinasabing dapat raw ay sa kanya nakikipagbonding ang kanyang mahal na anak. Sumagot naman si Princess Shuri at sinabing wag raw mag-alala si King Luven dahil mahal naman raw niya ito. Napangiti naman si Queen Candle sa nakakatuwang interaksyon na yan ng mag-ama. Sa sumunod na panel naman may makikita natin si Princess Shuri na naghahangad na ng kalayaan mula sa kanyang mga magulang. Sinabi dito ni Brooke na kung gusto na nga raw maging independent ng prinsesa ay maaari niyang awitin ang kanta na kanyang sinulat tungkol sa temang to. Dito may sinimulang tugtugin ni Brooke ang kanta na kanyang pinamagatang Mind Your Own Beeswax na siya rin naman ngang title ng kasalukuyang chapter.
Tila naman nawirduhan si Princess Shuri sa lyrics ng kinakanta ni Brook. Kaya tinanong niya kung ano raw bang ibig sabihin ng katagang mind your own beeswax. Habang nagaganap naman ang pag-uusap na yan may sabay nating masasaksihan ng iba't ibang mga pangyayari kung saan makikita natin na mas lalo pang tumitibay ang samahan ni Brook at Princess Shuri. Dito may sinagot ni Brook ang katanungan ng prinsesa at sinabing ang katagang ito raw ay nanggaling pa sa Kamigata, isang malayong kaharian na matatagpuan sa karagatan ng West Blue. Habang kinakanta naman ni Brook ang awitin ay patuloy lang nating makikita ang iba't ibang eksena ng pagbabanding nila ni Princess Shuri. May eksena pa nga dito na inaaway ni Princess Shuri ang isang magandang nurse na nag-aalaga kay Brook nung ito ay maospital. May pagkakataon pa nga na nagpaturo si Princess Shuri sa kanyang ina na si Queen Candle kung paano magluto. At malalaman nga natin sa dulo ng panel na ang pinag-aralan palang lutuin ni Princess Shuri ay para kay Brook na nagpapagaling pa rin sa ospital. Habang nagaganap naman ang mga eksenang yan ay maririnig natin na patuloy pa rin ang pag-awit ni Brook ng kanyang awitin na Mind Your Own Beeswax, kung saan kinakanta niya ang mga lyrics na I ain't some puppy dog, lured by the candy store, at ain't a kid at all anymore. Pagkatapos naman yan may ilang panahon nang lumipas at dumating ng 15 kaarawan ni Princess Shuri. Dito may makikita natin na masayang pinagdiriwang ni Brook at Princess Shuri ang espesyal na araw na ito. Subalit sa dulo ng panel ay bigla na lang nangyari ang isang kakatuwang bagay kung saan sa kung anong dahilan ay bigla na lang nawala sa tono ang mga musical instruments sa buong Esperia Kingdom. Sinabi dito ng narrator na sa panahong ito ay bigla na lang nabalot ng isang makapal na hamog ang buong kaharian ng Esperia na tumagal ng hindi bababa sa kalahating taon. At ang misteryosong hamog na ito raw ay nagkaroon ng negatibong epekto sa mga musical instruments sa buong kaharian, kung saan ang lahat ng mga ito ay mabilis na nasira dahilan upang mawala ang musika na naghahari sa Esperia. Sinabi ng narrator ng kwento na mula ang araw nung nilamon ng misteryosong hamog ang buong kaharian, ang masayang musika na dating umaalingaw-ngaw sa mga lansangan ay bigla na lang napalitan ng sunod-sunod at walang tigil na pag-ubo ng mga mamamayan. Ipinaliwanag naman dito ng narrator na ang makapal na hamog na bumabalot sa buong kaharian ay naglalaman ng nakalalasong kemikal na sumisira sa baga ng libo-libong mga residente ng Esperia at tumapos sa dangdang mga buhay. Habang kinikwento nga yan ng narrator may makikita natin na kahit si Brook ay naapektuhan na rin ng nakalalasong hamog. Kaya naman hindi na siya makakanta ng maayos dahil hindi niya mapigilan ang kanyang pag-ubo. Sinubukan naman ni Queen Candle na palakasin ang loob ng mga mamamayan ng Esperia. Subalit sa dulo nga ng panel ay makikita natin na unti-unti na ring bumagsak ang kalusugan ng reyna nang dahil nga sa masamang epekto ng misteryosong hamog na lumamon sa buong kaharian. At sa sumunod naman ngang panel ay bigla na lang bumulaga sa atin ang isang malaking trahedya dahil tuluyan na palang binawian ng buhay si Queen Candle nang dahil sa salot na nananalanta sa Esperia Kingdom. Sinabi ng narrator na ang hindi raw inaasahang pagkasawi ng reyna ay labis na ikinahapis ng buong kaharian. Kaya sa panahong ito raw ay tanging matinding pagdurusa lang ang siyang naramdaman ng bawat mamamayan. Kahit na nga raw dumating ang araw na nawala ng nakalalasong hamog na bumabalot sa Esperia, ay nanatili sa puso ng mga tao ang malalim na sugat na iniwan ng pagkamatay ni Queen Candle. Habang sinasabi yan ng narrator may makikita naman natin sina Princess Shuri, Brook at King Leuven na bumubuhos ang luha mula sa kanilang mga mata at walang mapagsidla ng labis-labis na kalungkutan na kanilang nararamdaman. Subalit sa gitna nga ng magkakasunod na dagok na humagupit sa Esperia, ay dito naman dumating ang pinakamatinding pagsubok na kakaharapin ng kaharian. Nang dahil nga kasi sinalanta at winasak ng salot na hamog ang mga instrumentong pangmusika na siyang pangunahing kabuhayan at kalakal ng Esperia,
ay nawalan sila ng kakayahang makapagbayad ng heavenly tribute na nagsisilbi nga nilang buwis sa world government. Dito may bigla namang bumalik ulit ang eksena kina Brook at Princess Shuri, kung saan makikita natin si Brook na patuloy pa rin ang pagsasanay kay Princess Shuri, nang sa gayon ay mas humusay pa ang prinsesa sa pakikipaglaban gamit ang espada. Mapapansin natin dito na tila ba mas lalo lang nagiging intense ang training ni Brook at Princess Shuri. Subalit sa kabila nga ng mas tumitindi pang opensa ng prinsesa, ay nagagawa pa ring masalag ni Brook ang malalakas niyang atake. Sa sumunod na panel ay kagad na pinuri ni Brook ang mabilis na pag-improve ni Princess Shuri sa pakikipaglaban. Sinabi ni Brook na may mga pagkakataon nga raw na parang nakikita ng prinsesa ang hinaharap base sa mga ginagawa niyang pag-atake. Natuwa naman si Princess Shuri sa papuring ito ni Brook na sinasabing pangarap niya raw kasing maging kasing husay ni Queen Candle, at katulad nga ng kanyang ina ay nilalayon niya ring maging pinuno ng mga kawal ng Esperia. Sumagot naman si Brook at sinabing aminado naman raw siya na malaki talaga ang potensyal ng prinsesa. Subalit sa tingin niya ay mukhang hindi papayag si King Leuven na malagay ang kanyang mahal na anak sa frontline ng laban. Sumagot naman si Princess Shuri at sinabing napansin niya nga raw na mukhang may mabigat na problemang gumugulo sa isipan ng kanyang ama. Nakangiti namang sumagot si Brook at sinabing meron daw siyang ideya kung anong matinding suliranin na yon. Subalit ang tanging magagawa lang raw niya ngayon ay ang pagsilbihan ng tapat si King Leuven. Napangiti rin naman si Princess Shuri at tinanong si Brook kung hindi raw ba pangarap nitong maglayag sa karagatan at maging isang pirata. Sumagot naman si Brook at sinabing ang kanya raw prioridad ay ang gampanan ng kanyang katungkulan sa hari, kaya naman wala na raw halaga ngayon ang kanyang pangarap. Pagkasabi niya ni Brook ay kinikilig namang sumagot si Princess Shuri at sinabing kung ganun raw ay sasama pa rin siya kay Brook sa oras na dumating ng panahon na lilisanin na niya ang Esperia upang tuparin ang kanyang pangarap na maging isang pirata. Mariin namang sumagot si Brook at sinabing hindi raw maaring sumama si Princess Shuri sa kanya. Nagmatigas naman ang prinsesa at muling sinabi na wala raw magagawa si Brook dahil sasama talaga siya sa kanya. Ayan fam, mukhang pwede na natin tong may turing na isang matibay na foreshadowing mula kay Oda na sasama talaga si Princess Shuri o Ganko sa crew ni Luffy. Lalo na famat wala nang maaari pang balikang grupo o pamilya si Princess Shuri at ang tanging pamilya na lang niyang may tuturing ay si Brook. Isa pa, unti-unti na nating nalalaman sa flashback na ito ang totoong katauhan ni Ganko, kung saan nasaksihan natin na hindi naman pala talaga siya isang masamang tao at kinokontrol lang siya ni Im-sama sa pamamagitan ng pagbura sa kanyang alaala. Especially pa nga fam at nakatanggap na rin siya ng deep sea contract mula kay Imu. Kaya bago siguro matapos ang Elbaf arc, ay makakahanap ng paraan si na Luffy upang mapalaya si Princess Shuri mula sa pagmamanipula sa kanya ni Im-sama. Grabe fam no? Kung sakali mang matuloy nga ang pagiging Straw Hat Crew ni Princess Shuri, sino kaya ang kayang tumapat sa kanya pagdating sa lakas at galing sa pakikipaglaban? Kaya niya kayang palitan ng isa sa monster trio ng Straw Hats? O maaari kayang mas malakas pa siya kay Jinbei? Lalo na famat nakita naman natin na sobrang overpowered talaga ng taglay na Arrow no Mi na Devil Fruit ni Ganko. Sa pagpapatuloy naman ng chapter ay makikita na natin ngayon si King Leuven na pinapaalam kay Brook na magkakaroon ng digmaan sa pagitan ng kaharian ng Esperia laban sa persa ng world government. Dito fa may kapansin-pansin na sobrang laki ng tinanda ni King Leuven. Marahil ay dahil na rin nga sa magkakasunod na trahedya na kinaharap ng Esperia. Dito naman fa may makikita natin si Brook na yumukod habang nakangiti at kalmadong sinuportahan si King Leuven sa kanyang naging desisyon na labanan ng napakalaking kapangyarihan ng world government. Hindi naman tulad ni Brook ay kagad na nataranta at natakot ang iba pang mga sundalo ng Esperia na sinasabing ipaliwanag raw muna sana ni King Leuven kung bakit kailangan nilang makipagdigmaan sa world government
Dahil alam naman ng lahat na wala silang laban sa napakalaking persang militar na nasa ilalim ng kapangyarihan ng mga ito. Pinagbigyan naman ni King Leuven ang kahilingan ng kanyang mga kawal at dito'y piniliwanag niyang tungkol sa delikadong sitwasyon ngayon ng kanilang kaharian. Sinabi ni King Leuven na dahil nga raw sa matitinding krisis na nagdaan sa Hesperia ay hindi na nila magagawang makapagbayad pa ng heavenly tribute sa world government at bilang kapalit nga raw ng hindi pagbayad ng malaking buwis ay humingi ang world government ng 1,000 mamamayan ng Hesperia na magsisilbing mga alipin ng mga celestial dragons sa Holy Land Marijua. Sinabi ni King Leuven na kahit nga raw siya mismo ay pipiliin na mamatay na lang kesa mabuhay bilang alipin ng mga world nobles. Pagkasabi niya ni King Leuven ay naintindihan naman kagad ng mga kawalang dahilan sa likod ng kanilang pakikidigma laban sa world government. Dito pa may muli namang nagsalita si King Leuven at sinabing sa loob raw ng 2 buwan ay darating ng persa ng world government para kolektahin ang mga hinihingi nilang alipin. Subalit wala raw siyang intensyon na basta-basta na lang ibigay ang kanyang mga mamamayan upang maging mga buhay na sakripisyo na iaalay sa mga celestial dragons. Pagkatapos naman fam ng pagpupulong na yan ay tinanong ng mga mamamayan si Brook kung ito na raw ba ang katapusan ng kanilang kaharian. Sinabi ng mga ito na hindi raw ba nagiging pugad ng kriminal ang lahat ng mga bansa na wala sa ilalim ng pamamahala ng world government. Tinanong pa nga ng ibang mga residente kung totoo raw ba na persahang kukunin ng world government ang kung anumang natitirang yaman ng Hesperia at mga mamamayan nito. Sinabi naman ng isa na meron pa nga raw kumalat na balita tungkol sa isang bansa na sinubukang lumaban sa world government. Subalit ang bansang yon ay bigla na lang nabura sa mapa pagkatapos ng insidenteng yon. Sa kabila naman ng labis na pagpapanik ng mga tao ay dinaan lang ni Brook sa isang masayang awitin ng kanyang kasagutan. At ang kanta na tinugtog dito ni Brook ay tungkol sa kwento ng mga lupain na kinatatakutang puntahan ng magigiting na mga tao. Mga lupain na nagsisilbing tahanan ng mga mandirigmang samurai at naglalakihang mga higante. Mga lupain na nagagawang mapanginig ang lahat, kahit na nga maging ang mga makapangyarihan sa mundo. Ang mga lupain raw na ito ay totoo, at katulad nga ng sinabi sa kwento, ay kaya nilang gawin ang nagawa ng mga lupaing ito na lumaban sa mga makapangyarihan, lalong-lalo na nga raw sa kanilang sitwasyon ngayon. Dahil wala ngang maaari pang mawala sa kanila. Pagkatapos namang kantahin ni Brook ang awiting ito, ay kagad na sumigla ang mga mamamayan ng Hesperia at buong puso silang nakiisa sa planong paglaban ng kanilang kaharian kontra sa malaking kapangyarihan ng world government. Hindi naman nagtagal fam at dumating na ngang nakatakdang araw ng pagdating ng persa ng world government sa isla ng Hesperia. Dito pa may makikita natin na sinusubukang dumaong ng parehong barko ng world government at battleship ng marine sa hilagang bahagi ng isla. Tila naman nabiglang makakawal ng Hesperia dahil wala raw silang kamalay-malay na ganito pala kalaki ang persa ng world government na pupunta sa kanilang kaharian. Pilit namang ginawa ng mga kawal ng Hesperia ang lahat ng kanilang makakaya upang mapigilan ang tuluyang pagdaong ng persa ng world government sa isla. At habang nagaganap nga ang labanan fam, ay mapapansin natin na patuloy lang ang pagtugtog ng awitin ni Brook na Mind Your Own Beeswax. Dito ay makikita natin si Brook na habang binabalik ang kanyang espada sa kaluban nito, ay sabay niyang inaawit ang mga lyrics na kahit na kami nasa isang sulok lang ng malawak na mapa ng mundo, at ang kaharian namin ay maliit, hindi nyo pa rin basta-basta mabubura ang aming pangalan ng ganun na lang kadali. Ngayon nyo malalaman na ang pag-agaw nyo sa amin ng aming mga tahanan ay magre-resulta sa inyong mabilis na kamatayan. Makikita natin dito fam na mukhang ginamit ni Brook ang kanyang signature quick draw sword style.
Dahil pagkabalik nga ni Brook ng kanyang espada sa kaluban nito, ay sakto rin namang nagliparan sa ereng mga nakasalubong niyang Cypherpol agents ng world government. Pagkatapos yan may nakatanggap naman si Brook ng ulat mula sa kanyang mga tauhan na nagawa na raw makarating ng persa ng world government malapit sa kastilyo. Dahil dyan ay inutusan ni Brook ang kanyang mga tauhan na bantayan ng hagdanan papasok sa kastilyo, habang siya naman ay dediretso na sa loob upang tiyakin na walang masamang mangyayari kina King Leuven at Princess Shuri. Sa sumunod na panel naman may sandali nating makikitang isang maikling flashback kung saan galit na kine-question ni Princess Shuri ang kanyang ama kung bakit hindi siya pinayagan nito na sumama sa mga kawal upang ipagtanggol ang kanilang kaharian. Galit at pasigaw rin namang sumagot si King Leuven na sinabing mag-isip naman raw sana si Princess Shuri dahil sa oras na mahuli siya ng kalaban wala nang magagawang buong Esperia at magiging sunod-sunuran na lang sila sa kanilang mga kalaban. Pagkatapos niyan may makikita naman natin si Brook na tumatakbo na patungo sa throne room ng kastilyo ng Esperia. Dito may hinihiling ni Brook na sana raw ay walang masamang nangyari kay Princess Shuri at sana iligtas lang ang kalagayan nito ngayon. Habang tumatakbo naman si Brook papunta sa throne room ay nakasalubong niya ang ilang Cypherpol agents at mga sundalong marines na tila ba walang kalaban-laban dahil mabilis lang silang napatumba lahat ni Brook. Habang nangyayari naman yan may nang hinayang si Brook sa kanyang isipan dahil ang mabulaklak na hardin na palaging nilalakaran nila ni Princess Shuri ay nasusunog ng lahat ngayon dahil sa nagaganap na digmaan. Sa sumunod na panel naman ay ang tambakan ng basura ang siyang nadaanan ni Brook. Dito may muling nalungkot si Brook dahil ang mismong lugar kung saan sila nagkakilala at naging malapit na magkaibigan ni King Leuven ay pawang naging abo ng lahat. Habang patuloy naman ang pagtakbo ni Brook ay mas madami pa ang kanyang nakasalubong na mga sundalo ng Marines at Cypherpol agents. At kasabay niyan ay ang patuloy na pagtugtog ng awitin ni Brook na Mind Your Own Beeswax. Dito may makikita natin na wala pa ring binatbat sa quick draw sword style ni Brook ang mga sundalong Marines at Cypherpol agents ng world government dahil madali lang niyang nilampasong mga to. Habang pinapatumbangan ni Brook ang kanyang mga kalaban, ay sumabay naman ang mga lyrics ng kanyang kanta na sinasabing, ang lahat ng inyong yabang ay mawawala sa oras na matikman nyo na ang talim ng aking espada. Pagkatapos naman ng mahabang pagtakbo ni Brook at ng pakikipaglaban niya sa persa ng world government, ay narating niya na sa wakas ang throne room ng kastilyo. Dito ay kapansin-pansin ang labis na pagkapagod ni Brook. At bukod pa dyan ay tad-tad na rin ang pinsala ang kanyang katawan dahil nga sa matinding pakikipaglaban. Sa oras naman na makapasok na si Brook sa loob ng throne room, ay bigla na lang napuno ng pagkasindak ang kanyang mukha na tila ba hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita. Dito may malalaman natin na kaya pala gano'n na lang ang naging reaksyon ni Brook ay dahil nakita niya ang dalawa sa pinakamahalagang tao sa kanyang buhay sa isang nakapanlulumong eksena. Sa puntong ito na nga natin makikita ang pinagkakautangan ni Brook ng kanyang buhay na si King Leuven na ngayon ay nakadapa sa lupa at wala ng buhay. Habang ang inalagaan naman ni Brook mula pagkabata na si Princess Shuri ay nakatayo sa harapan ni King Leuven habang hawak-hawak ang kanyang espada na tila ba nagsasabing siya mismo ang responsable sa pagkamatay ng kanyang ama. Kapansin-pansin naman dito ang kakaibang itsura ng mag-ama kung saan pareho sila ngayong nagkaroon ng itim na pakpak sa kanilang likuran at mahabang sungay sa kanilang mga ulo. Bukod pa nga dyan ay mapapansin rin natin ang isang misteryosong individual na nakaupo sa trono habang maaninag naman natin ang anino ng mythical Zoan form ng Gorosei na si Saint Mars. Pagkatapos yan may sandali namang finokus ang walang buhay na katawan ni King Leuven at ang mukha ni Brook na nananatili pa rin sa estado ng pagkabigla na para bang hindi matanggap ng kanyang isipan na totoo talaga ang kanyang nakikita.
Sunod naman niya ni masisilayan rin natin ng walang emosyon na mukha ni Princess Shuri na ngayon ay may bahid pa ng dugo sa kanyang pisngi. Makikita rin naman natin ang malapitan ng mukha ng misteryosong individual na nakaupo sa trono. Dito pa may mapapansin natin ang malaking pagkakahawig ng misteryosong karakter na ito sa Yonko commander ni Blackbeard na si Shiryu. Maaari siguro fam na ang individual na ito ang dating Supreme Commander ng Holy Knights bago si Saint Garling dahil nangyari ang flashback na ito ng Hesperia mahigit 60 taon nang nakakaraan. Samantalang ang God Valley incident naman ay nasa mahigit kumulang 30 taon pa lang ang nakararaan. Kumbaga fam, nasa mahigit 30 taon ang pagitan ng dalawang malalaking pangyayaring ito sa kwento. Sa dulong bahagi naman ng chapter ay makikita natin si Princess Shuri na napansin palang pagdating ni Brook. Kaya naman kagad siyang lumingon papunta sa direksyon nito at sinabing malapit nang matapos ang digmaang nagaganap ngayon sa Hesperia. Pagkasabi niya ni Princess Shuri ay mas lalo namang nanlaki ang mga mata ni Brook at tila ba hindi pa rin siya makapaniwala sa kanyang nasaksihang malaking trahedya. Pagkatapos yan pa may nagpatuloy naman sa pagsasalita si Princess Shuri at dito ay tinanong niya si Brook kung hindi raw ba ito masaya at tapos na ngayon ang digmaan. Habang sinasabi naman niya ni Princess Shuri ay makikita natin ang malaking ngiti sa kanyang mukha na sinasabayan pa ng kanyang pagdila sa dugo na nasa kanyang pisngi na para bang bigla na lang nagbago ang buong pagkatao ng prinsesa. Medyo nawiwirduhan lang ako fam. Dahil malalaman nga natin sa chapter na to na nakita na pala dati ni Brook ang itsura ng mga nasa ilalim ng kapangyarihan ng Domi Reverse ni Im-sama. Tapos ngayon naman na nasa Elbaf Arc na tayo, ay hindi man lang niya naalala sa mga Domi Reverse Giants ang kakaibang pagbabago ng itsura ni na King Leuven at Princess Shuri nung mangyari ang malaking trahedya sa Hesperia. Sana lang pa may ma-realize na ni Brook sa kasalukuyang takbo ng kwento na inosente talaga si Princess Shuri at kinokontrol lang siya ng kapangyarihan ni Im-sama kaya niya nagawang tapusin ang buhay ng kanyang ama. Alam niyo ba fam na ang ginawa ng world government na sapilitang pagkontrol kina King Leuven at Princess Shuri sa pamamagitan ng Domi Reverse upang silang dalawa na mismo ang magpatayan ay sinubukan na rin gawin ni Im-sama kina Luffy at Prince Loki? Nung unang ang kinaharap ni na Luffy at Prince Loki si Im-sama habang nasa katawan pa siya ni Ganko, ay sinubukan niya rin gamitin ang Domi Reverse sa kanilang dalawa at inutusan silang magpatayan. Subalit dahil nga sa natatanging abilidad ni na Luffy at Prince Loki, ay hindi tumalab sa kanila ang kapangyarihan ni Im-sama. Yan ang dahilan fam kung bakit malaki talaga ang posibilidad na mapawalang bisa ni Luffy ang deep sea contract na nagtatali kay Ganko sa direktang kontrol ni Im-sama. At dahil nga wala ng ibang mapupuntahang pamilya si Ganko, ay magkakatotoo na ang nasaksihan nating eksena kanina kung saan sinabi ni Princess Shuri na sasama siya kay Brook sa ayaw o sa gusto nito kapag naglayag na ito sa karagatan upang maging isang pirata. Ibig sabihin yan fam ay napakataas na talaga ngayon ng tsansa na maging sunod na miyembro ng crew ni Luffy si Princess Shuri. Nakakatuwa sigurong makita fam kung paanong magiging interaksyon ni Princess Shuri sa ibang Straw Hats kapag kasama na nila ito sa Thousand Sunny. Siguro fam may bago mapalaya ni Luffy si Ganko mula sa kapangyarihan ng Deep Sea Contract ay magkakaroon muna ng pagkakataon kung saan tuluyan na talaga siyang tatapusin ni Im-sama. Subalit dahil nga sa isa sa mga abilidad ni Luffy ang makaalam ng totoong nilalaman ng puso ng isang tao, ay malalaman niyang hindi talaga masama si Ganko. Dahil dyan fam, ay pipigilan ni Luffy ang pagtapos ni Im-sama kay Ganko at poprotektahan niya ito. Sa puntong yun na rin siguro fam ma-awaken ni Luffy ang kanyang kakayahan na mapawalang bisa ang Deep Sea Contract ni Im-sama upang ganap na niyang mapalaya si Princess Shuri mula sa maitim na kapangyarihan ng Domi Reverse. Saktong-sakto talaga fam na kung domination ng pinakakapangyarihan ni Im-sama ay liberation naman ng kay Luffy at ide-demonstrate niya nga ito sa unang pagkakataon sa pamamagitan ng pagpapalaya niya kay Ganko. Kayo ba fam, ano sa tingin nyo?
Ano nga kaya ang totoong intensyon ni Oda? At sa puntong to pa ng Elbaf arc niya sinimulang ipakita ang flashback ng kwento ni Brooke at Gonko. Malaki kaya ang papel na gagampanan ni Gonko sa huling bahagi ng pakikipagtuos ni Luffy at Prince Loki laban kay Im-sama? Sino naman kaya ang misteryosong karakter na kasama ni Saint Mars noong tinapos ni Princess Shuri si King Leuven? Kayo na lang ang bahalang mag-comment dyan sa baba, fam, kung ano pang masasabi nyo sa napakatinding chapter na to, ah. Maraming salamat, fam, sa solid at walang sawa ninyong pagsuporta sa akin at sa ating channel. Sana'y palagi kayong ligtas at nasa mabuting kalagayan. Mag-iingat kayo palagi. See you on our next video and stay good, fam!